Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay dito sa programang Tinapay Mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na debosyon sa salita ng Diyos. Ako po si Sister Ivan Gimpes ng CRC Dasma Daughter Church. Samahan po ninyo ako sa pagbubulay sa salita ng Panginoon. Ngunit bago po tayo mag-umpisa, magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama sa Langit, marami pong salamat sa panibagong umaga na inyo pong pinagkaloob sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, na kami inyo pong samahan sa pag-aaral po ng inyong mga salita sa pamamagitan po ng inyong banal na Espiritu. Marami pong salamat sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong Bible text na babasahin ay mula sa Leviticus 21 verse 5 na may pamagat na priest must not imitate the mourning practices of the pagans. Sa Tagalog po ay hindi dapat gayahin ng pari ang mga pamamaraan ng mga paganong kaugalian pagdating sa pagdadalamhati o pananampalataya. At sabi nga po sa Leviticus chapter 21:5, huwag kang magpapakalbo ng ulo dahil sa patay, ni huwag mong ahitan ang mga balbas ng iyong sariling katawan, ni huwag mong guhitan ang katawan mo. Ang talata pong ito ay bahagi ng aklat ng Levitico at isa sa mga aklat ng Lumang Tipan na naglalaman ng mga batas at mga utos po mula sa Diyos patungkol po sa mga Israelita. Pinapakita nito ang mga patakaran at mga akbang na dapat sundin ng mga pari, partikular sa kanilang paglilingkod po sa templo. Dito po sa Levitico 21, binibigyang diin po ang pagsasanay po sa kahalagahan po ng pagiging banal at malinis ng mga pari na tinuturing ng mga tagapagtaguyod po ng espiritual at pagiging modelo ng kanilang kabanalan. Ang mga akbang na ito ay nagpapahayag po ng dedikasyon sa Diyos at pagkakaroon po ng seryosong tungkulin. At sa kaso pong ito, pinagbabawal nga po sa mga pari ang mga gawaing nagpapakita ng pagdadalamhati para sa mga patay. Lalo na po ang pagpapakalbo ng ulo ay isa na po ito sa gawain. At pinuturing na tanda daw po ng pagdadalamhati. Gayon din ang pag-aayit ng balbas at pagguhit sa kanilang katawan ay may layuning iwasan ang mga kaganapan na maaring magdulot ng pag-aalaala. Napakahalaga po na ang mga patakaran ng utos nito noong panahon ng Lumang Tipan. Ngunit sa ating pong panahon ngayon, pinapakita lamang po na hindi po natin kailangang gayahin ng mga kaugalian, naging kagawian, lalo na po kung hindi po ito nakalulugod sa Panginoon. Nais po ng ating Diyos na bilang isang totoong Kristiyano ay ipakita po natin ang totoong paglilingkod sa pagsunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. Pagsunod din po sa mga utos niya sa atin. Hindi po ito mapapakita sa mga bagay na alam po nating hindi tayo kailangan gumawa ng mga bagay na para lamang po mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. Dahil alam natin ang Panginoon, ang nais niya ay may totoo tayong paglilingkod at buong puso nating sinusunod ang kanyang mga utos. At para po sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa mga oras na to, sa amin pong natutunan tungkol sa iyong mga salita, bagamat isang verse lamang po, pero papakita lamang to Lord na kung saan patuloy kaming magkaroon ng totoong paglilingkod sa inyo at patuloy na sumunod sa kalooban niyo at mga utos niyo para sa amin. Kaya Lord, marami pong salamat. Nawa ang bawat isa po ay napalakas sa umagang ito. In Jesus' name I pray. Amen. Marami pong salamat sa inyong pagsama dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Uli po ninyo kaming subaybayan bukas sa ganitong oras, 5:30 po ng umaga, para sa pang-araw-araw na pagninilay sa salita ng Diyos. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang mas marami pa po ang maabot at mapagpala ng salita ng Panginoon. Muli, magandang umaga and God bless us all.